Ang buhay daw ay puno ng mga sorpresa. May mga bagay na dumarating na hindi mo inaasahan. May mga damdamin na iyong nararamdaman na kailanman hindi mo naisip na darating sa'yo. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong Mama Mia na paus pa rin hanggang ngayon. Ewan ko, kahit pinagpahinga ko naman to kahapon, Tuesday, pinagpahinga ko to, pero eto pa rin, masakit pa rin ang lalamunan, ano pa rin, wala naman na akong ubo, ewan ko kano nangyayari. Well anyways, the show must go on, ika nga nila. Hindi pwedeng tumigil, 'di ba? Tuloy-tuloy lang ang buhay. Kaya eto tayo, tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay ng mga magagandang kwento sa inyo. Ready na ba kayo? Ako, isang nakakatuwa, nakakakilig, nakaka-inspire na kwento at nakakaaliw ang ating pagsasaluhan for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Ang buhay daw ay puno ng mga misteryo, sikreto, pati na rin ng mga sorpresa. Maraming bagay ang darating sa'yo, mga bagay na dati hindi mo akala na iyong mararanasan. Pero ganun daw talaga ang buhay. Para maging masaya ka, matuto kang sumunod sa agos nito. Dear Mama Mia, kung meron man pong hari ng sablay, ako yata ang reyna ng kapalpakan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sofia. At kung may contest lang ng pinakamalas pero pinaka nakakatawang buhay, siguro pasok ako sa top 3. Kahit hindi na top 1. Okay na ako doon. Ayoko namang masyadong mag-excel sa kamalasan. Lumaki akong simple lang ang buhay. Hindi mayaman, hindi rin sobrang hirap. Yung sakto lang na kapag may handaan sa barangay, inaabangan lang namin kung kailan magsasyaron. Pero kahit simple lang ang buhay namin, parang may sariling script writer ang kapalpakan ko. Simula bata pa lang ako, sablay na. Noong grade 1, ako lang yung batang nag-flag ceremony na baliktad ang suot na palda. Oo, hindi lang basta baliktad, nakataob pa yung zipper sa harap. Hindi ko napansin. Nanay ko rin, hindi rin niya napansin. Teacher ko lang ang nakapansin. Nung ako na yung nasa unahan, nagli-lead ng panatang makabayan, bigla akong tinawag ng pabulong ng teacher ko. Sofia, Mama Mia, nakita ko pang halos nanginginig na yung labi ng teacher namin sa kakapigil ng kaniyang tawa. Baliktad yung palda mo. Gusto kong matunaw sa init ng araw. Simula noon, may sarili na akong title sa aming section. Baliktad Queen. At doon nagsimula ang alamat ng kapalpakan ko. Fast forward tayo, Mama Mia. 24 years old na ako noon. Fresh graduate. Kasi naman, hindi po ako nakapag-aral ng sakto sa oras, ng sakto sa edad. Kaya 24 ako nung makagraduate ako ng college. Proud na proud si nanay kasi may trabaho na raw ang anak niya sa wakas. Call center agent ako, Mama Mia. Unang araw ko, todo effort talaga ako. Nagplansya ako ng maganda kong blouse. Nag-heels pa ako kahit hindi naman ako sanay na magsuot ng ganon. Nagpabango ako ng sobra. Yung tipong kahit kapitbahay namin, naaamoy ako pag nadaan ako.
Pagpasok ko sa office, GGSS talaga ako, Mama Mia. Feeling ko, ang ganda-ganda ko. Hanggang sa nadulas ako sa lobby. Hindi lang simpleng dulas ha, yung slow motion na dulas. Yung tipong may oras ka pang isipin lahat ng maling desisyon mo sa buhay bago ka tuluyang bumagsak. Ay! Bugs! Tahimik yung buong lobby. Tapos, may narinig akong mahina. Miss, okay ka lang? Pagtingin ko sa sahig, Mama Mia, hindi lang ako nadulas. Nadulas ako sa sarili kong pabango. Nabasag pala yung bote sa bag ko. Tumatagas, tapos natapakan ko. So technically, ako din ang dahilan kung bakit ako nadisgrasya. Ako din ang dahilan kung bakit ako nadulas. First day, Mama Mia, nakaupo ako sa klinik at may yelo sa aking puwet. Sabi nung nurse, "Ma'am, gusto mo bang umuwi na lang muna?" Sabi ko, "Ay hindi po. First day ko po ngayon. Tsaka, kailangan ko po ng sweldo." Doon pa lang, Mama Mia, unang araw ko pa lang sa trabaho, alam ko na hindi magiging normal ang trabaho ko at ang buhay ko doon. Mama Mia, kung akala mo hanggang dulas lang ang kapalpakan na nagawa ko sa trabaho, pwes nagkakamali ka. Hindi pa yon ang peak. Doon pa lang nagsisimula ang alamat ko. Mama Mia, nung na-hire na ako para mag-take ng calls, doon ko na nakilala ang mga ka-teammates ko. At isa sa mga ka-team ko noon ay si Carlo. Tahimik lamang si Carlo. Mabait. Mahilig magpatawa pero yung low-key lang. Siya yung tipo ng lalaking hindi mo naman mapapansin agad. Pero kapag nakilala mo, magugustuhan mo kasi ang gaan-gaan kasama. Na para bang ang gaan ng paligid kapag nandyan siya. So dahil pareho kaming probinsyana at probinsyano vibes, kahit taga Maynila naman siya, ay naging close kaming dalawa. Sabay na kumakain, sabay na naglalakad patungong terminal ng jeep tuwing uwian minsan, at sabay na magreklamo sa metrics ng aming trabaho. Normal at platonic friendship lang nung una. Wala akong gusto sa kanya, Mama Mia. At lalong wala siyang sinabi na may gusto siya sa akin. Ag hindi ko alam, Mama Mia, may kinakasama na pala si Carlo. Isang gabi, lunch break namin, nasa pantry kami. Nag-uusap lang habang kumakain ng pansit canton na pinaluto namin. Bigla na lang may babaeng pumasok. Naka-heels, naka-red lipstick at mukhang ready-ready makipagsabunutan at makipag-away kahit wala pang kaaway. Dumiretso siya dun sa table namin ng mga naging kaibigan ko na rin na mga katrabaho. Sino si Sofia dito? Tumaas ang kamay ko na para bang nasa classroom lang at nagro-roll call ang teacher. Ako po. Lumapit siya. Hined to foot niya ako, Mama Mia. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos biglang binuhos niya sa akin yung hawak niyang milk tea. As in,
ulo hanggang dibdib ko, basa talaga. Para kaming nasa eksena ng isang pelikula. Tumahimik yung buong pantry. Tapos, pasigaw niyang sinabi na para bang gusto niyang marinig ng buong building. Ah, ikaw pala yung kabit ng asawa ko. Nabingi ako saglit, Mama Mia. Ha? Sino po? Tinuro niya si Carlo. Si Carlo naman, nanginginig na parang cellphone na palubat na. Love, hindi ganun to. Tumahimik ka, sigaw ng babae. Ako naman, nakatayo lang, amoy milk tea na may flavor na winter melon. Ate, wala naman po kaming relasyon tapos hindi ko naman po alam na may asawa siya. Sigaw ko pabalik. Mas lalo siyang nagalit. Wala kayong relasyon? Sinungaling. Lagi kayong magkasama. Gusto ko sanang sabihin na, ate, pati guard lagi kong kasama sa elevator. Kabit ko din ba yun? Pero hindi ko na nasabi dahil baka sabunutan na niya ako. Mama Mia, para pong literal na may umuusok sa tenga niya. Ganun siya kagalit. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Kasi kinabukasan, pagkapasok ko sa office, lahat ay nakatingin sa akin. Yung tipong hindi ka pa nga nakaka-login, pero may chismis at may issue na agad para sa'yo. Lumapit ang kaibigan kong si Jen. Uy Mars, alam mo bang viral ka na? Ha? At pinakita niya sa akin yung phone niya. Nasa Facebook nga ako. May nagpost, kabitan sa BPO, nahuli sa pantry. May picture pa ako na basa ng milk tea. Mama Mia, sa totoo lang, gusto kong mag-awol sa hiya. Gusto kong umalis. Gusto kong wag na lang magpakita. At gusto kong lamunin na lang ako ng lupa. After nung kabit issue, sabi ko sa sarili ko, Sofia, kailangan mo ng fresh start. Hindi pwedeng malugmok ka. Hindi pwedeng yan lang mapapabagsak ka na. Kaya naman Mama Mia, nagdesisyon akong ayusin ang sarili ko. Di ba sabi nga nila, ang best revenge ay yung magpaganda ka? Kaya nag-decide akong mag-exercise. Nasa healthy living era ko raw. Nag-jogging ako sa covered court malapit sa apartment ko. Pagdating ko doon, may music na malakas na malakas. Akala ko warm up lang ng mga joggers yun. Kaya nakihalo ako Mama Mia. Kala ko kasi magja-jogging sila eh. Yung outfitan kasi pang jogging. Sumasabay ako sa galaw. Left, right, sway, clap. Masaya naman, nakakainganyo, nakakatuwa. Hanggang sa napansin ko, ako lang yung naka-leggings na pang millennial. Lahat sila, mga nanay na. As in, legit na nanay squad. May dalang pamaypay, merong may dalang tubig, sa bottle na parang arinola yung korte, merong may mga dalang apo na nanonood sa kanila. Biglang lumapit sa akin yung coordinator ata yun, Mama Mia. Excuse me, bagong member ka, Iha? Ha? Member po? Takang-taka kong tanong. Oo, sa Zumba Moms Association. Gusto kong umatras. Pero alam nyo ba,
Sa pagiging sobra-sobra kong bida-bida, nasa unahan pa talaga ako nakapwesto. Sabi nung instructor, "O ikaw, bata pa, halika dito, mag-lead ka dito sa harap." Ako na nahiyang tumanggi, ako tuloy yung nasa harap ng halos 30 nanay na nandoon. Habang sumasayaw kami, Mama Mia, biglang nagbago yung tugtog. Biglang naging mas mabilis. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Hindi naman kasi ako mahilig mag-exercise eh. Hindi naman kasi ako mahilig magpapawis. First day ko pa lang ngayon sa healthy living era ko. Kaya naman, Mama Mia, mahilo-hilo na ako noon. Hingal na at pagod na. Hanggang sa nagkamali ako ng step. Nabangga ko yung nanay na nasa likuran ko. Siya naman, nabangga yung isa. Na para bang naging domino kami, Mama Mia. Halos 4 na nanay ata yung natumba. Pero 3 lang yung sumadsad sa sahig dahil yung isa nakahawak sa katabi niya. Tumigil ang music. Tumahimik. Tapos may nagsabi, "Palisin niyo nga yung batang yan. Delikadong sumayaw eh. Parang walang alam sa sayaw." Simula noon, hindi na ako bumalik doon, Mama Mia. Pero hanggang ngayon ay pag dumadaan ako sa court na yon, ay tinatawag pa rin nila akong Instructor Sofia. Akala ko, Mama Mia, na kapag tumanda-tanda ka na, kapag nagkakaedad ka na, mawawala na rin yung pagiging palpak mo. Matatapos na rin yung kahihiyan era mo. Pero meron yatang mga taong sadyang ipinanganak na palpak kagaya ko. Akala ko lang pala tapos na ako sa era na yon. Hindi pa pala. Isang gabi, pagod ako galing sa trabaho. Nag-rant ako sa Facebook. Yung status ko, nakakapagod talaga na may pabigat sa buhay mo. Mama Mia, ang tinutukoy ko noon ay yung ka-team kong hindi nagko-calls. Yung ka-team ko na laging humahanap ng paraan para hindi siya makatanggap ng call. Tuloy, lahat ng metrics namin apektado. Siyempre, lahat ng status naman sa team, apektado ang bawat member. After 10 minutes, nag-chat ang nanay ko sa akin. Patulog na nga sana ako noon, Mama Mia. Kasi nga pagod na pagod ako eh. Pero biglang tumunog ang cellphone ko. Bagay na hindi naman laging nangyayari. Kasi ako, Mama Mia, wala namang masyadong nag-check sa akin. Wala namang masyadong nagtatanong kung ayos lang ba ako. Kasi wala naman akong ganong ka-close na mga kaibigan. Kaya hinahayaan ko na yung cellphone ko, naka-loudspeaker mode lang. Anak, kung pabigat na ako, magsabi ka lang. Nalaglag ang kaluluwa ko, Mama Mia. Yun pala, nabasa ng buong angkan namin ang naipost kong status sa Facebook. Umaga pa naman yun. Kasi kapag nasa BPO company ka, madalas panggabi ka. Gising na gising ang lahat ng mga kaanak ko nung mga panahon na yun. May tita akong nag-comment sa post ko. Grabe ka namang bata ka. Hindi namin akalain na ganyan ka pala. May pinsan naman akong nag-private message sa akin. Alam mo, kung ayaw mong tulungan ng mama mo, wag na. Wag yung pinopost mo pa. Gusto kong sumigaw.
gusto kong sabihin na teammate ko yung pabigat, hindi kayo. Pero huli na. Alam mo ba, Mama Mia, 2 days po akong nag-damage control. Ang una kong ginawa, dinelete ko yung post ko. Pagkatapos tinawagan ko ang nanay ko. Umiiyak pa noon ang nanay ko, Mama Mia. Nasaktan nga raw talaga siya sa sinabi ko. Nasaktan nga raw talaga siya sa mga nagawa kong post. Alam mo ba, Mama Mia, imbis na pagod ako at gusto kong matulog, hindi ko nagawa. Dahil halos 3 oras kaming nag-usap ng nanay ko. Alam mo naman, kapag tumatanda na, ang hirap ng paliwanagan. Grabe na ang paliwanag ko pero nagtatampo pa rin. Pagkatapos noon, lahat ng kaanak ko, chinat ko. Merong iba na naniwala agad sa akin. Pero meron namang iba na hindi naniniwala. Na para bang ang sama-sama ko ng anak. Napakahirap nun. Napakahirap na usisain ang mga iniisip nila. May tita pa ako na bida-bida, Mama Mia. Ang sabi pa niya, bata pa lang daw ako, nakakitaan na raw niya ako ng masamang ugali. Ang hirap. Imbis na makapagpahinga ako, hindi ko nagawa dahil nagda-damage control ako sa naipost kong akala nila ay patungkol sa pamilya ko. Mama Mia, kung akala mo okay na ang buhay ko matapos kong magawan ng paraan na mabago ang mga iniisip ng mga kamag-anak ko, ay joke lang yun. Dun palang papasok ang pinaka-aha na kabanata ng buhay ko. Yung tipong may halong kilig, kakulitan, may halong mga butterflies na sabay-sabay. Si Carlo, Mama Mia. Si Carlo, yung lalaking noon na akala ko bingi, yung lalaki noon na naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng malaking eskandalo, ay nagbabalik sa buhay ko. Oo nga pala, hindi ko nga pala nasabi sa inyo na pagkatapos ng issue ng kabitan, ay lumipat po ako ng trabaho. Kasi hindi ko po kinaya yung pambabash sa akin sa opisina. Hindi ko po kinaya yung mga tingin ng mga mapanghusga. Kaya lumipat ako. Kasi gusto ko nga ng fresh start, 'di ba? Ang hindi ko naman akalain, susundan pala ako nung taong naging sanhi ng malaki kong kahihiyan noon. Sa umpisa, akala ko tahimik lang talaga siya. Akala ko magpapanggap kaming hindi magkakilala. Akala ko magpapanggap kaming walang pinagdaanang kontrobersya. Oo, Mama Mia, kasi lumipat din siya pala pagkatapos ng 2 taon dun sa pinagtatrabahuan ko. Noong una, hindi niya ako pinapansin. Kaya okay lang. Kasi hindi ko kailangang makipagkwentuhan, di ba? Lalo na sa isang taong naging sanhi ng malaki kong kahihiyan noon. Pero isang araw, nagulat ako. Nagkita kami sa pantry. Pareho yata kaming nagbabalak mag-lunch noon. Tapos, bigla siyang nagsalita. Sophia, bakit basa ang t-shirt mo? Tanong niya nang nakangiti. Ako naman nagulat. Ano? Di naman basa ang t-shirt ko ah.
Basa kasi ang t-shirt mo eh. Mga 2 taon nang nakakalipas. Mama Mia, inis na inis ako sa kanya. Pinilit ko pong kalimutan ang insidenteng yon. Yun bang milk tea incident? Kinumpose ko ang sarili ko. Yun bang pinagkamalan ako ng silosa mong asawa? Uy, hindi ko asawa yun ha. Anong hindi mo asawa? Ang kapal nga ng mukha niya, 'di ba? Sabi pa niya, ikaw pala ang kabit ng asawa ko. Hindi ko nga asawa yun. Pero aaminin ko, kinakasama ko yun noon. Noon? Oo, noon. Dahil wala na kami ngayon. Wala akong pakialam, sabi ko. Nanumbalik na naman kasi ang sakit at hiyang nararamdaman ko, Mama Mia. Pero imbis na magalit ay natawa siya. Oh, bakit natawa-tawa ka dyan? Sigaw ko sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Sabi niya sabay tawa ulit. Alam mo, yung mukha mo nung araw na yun, para talagang nakakita ng multo, ng demonyo, ng sabay-sabay. Gusto ko siyang patayin, Mama Mia. Kasi napahiya na nga ako nun eh. Tapos siya, tumatawa pa. Ikaw naman kasi, hindi mo ako nagawang ipagtanggol. Hindi mo nagawang awatin yung Amazona mong asawa. Hindi ko nga asawa yon. Wala akong pakialam kung hindi mo siya asawa. Ang may pakialam ako ay nung hindi mo siya inawat at napahiya tuloy ako. Sorry nga pala, kasi ganun talaga yun eh, matapang. Hinihiwalayan ko na kasi siya noon at hindi niya matanggap. Nung nakita niya ang pangalan mo sa cellphone ko, yun na, pinagbintangan ka na niya. Nagulat din ako sa ginawa niya eh. Alam ko namang selosa siya, alam ko namang skandalosa siya, pero hindi ko akalain na ganun katindi. Sorry hindi kita nagawang may pagtanggol. Tumalikod ako dahil nawalan na ako ng ganang kumain. Pagkalipas ng ilang araw, nagkataon na may team building kami. Akala ko, Mama Mia, boring-boring lang ang team building na yon. Kasi gano'n naman nabobore naman ako sa mga team building na ganyan. Hanggang sa may mini game, couple dance challenge. Ako, nag-aatubili ako noon. Kasi Mama Mia, wala naman akong karelasyon. Couple nga, di ba? Dapat may karelasyon kang kasama. Pero, bigla-bigla na lang itong si Carlo nakangiti sa akin sabay hawak sa kamay ko. Uy, bakit ka nakahawak sa kamay ko? Sumali tayo. Wala namang pressure yan sabi niya. Di nagkulang na lang ako sa pressure noon. Ang resulta, Mama Mia, dahil nga pinilit niya talaga ako at pinagtutulakan na kami ng mga kasamahan namin, nagkamali ako ng steps. Natapilok si Carlo sa paa ko at nahulog kaming pareho sa sahig. Pero hindi naman kami nasaktan dahil may Bermuda grass naman yung event venue. Ang nangyari, tawa kami ng tawa hanggang halos mawala na ang mga boses namin. At sa gitna ng tawa may napansin ako. Wala naman ito yun noon Hindi ko naman nararamdaman to noon. Pero yung mata niya, para bang nakangiti sa akin. At ang nakakapagtaka pa, Mama Mia, parang may kakaibang kilig akong nararamdaman sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ko alam kung tunay ang nababasa ko o imagination ko lang. Pero nababasa ko sa mga mata niya noon na parang gusto niya ako sa buhay niya. Isang gabi matapos ang late shift, naglakad kami palabas ng building. Hindi kasi kami na-assign noon, Mama Mia, sa graveyard. Morning shift kami noon.
Kaya gabi kami nang natapos. Ako, exhausted na. At medyo basa na rin ako noon kasi unti-unti nang pumapatak yung ulan at wala akong dalang payong. Si Carlo ay biglang tumabi sa akin at nag-offer ng payong. Pero hindi lang payong yun. May kasamang tipong hawak kamay na para bang hindi sinasadya. Yung tipong may tensyon na hindi ko matiis. Alam mo, Sofia, kahit marami kang sablay moments, aaminin ko na miss kita nung umalis ka dun sa dati nating pinagtatrabahuan. Sino ba naman ang hindi aalis doon kung ikaw na lang ang pinagchichismisan ng lahat at wala na silang ibang makita pang iba? Sorry ulit hindi ko naman sinasadyang mangyari yun. Wala na yun, tapos na yun eh. Pero Sofia, ano yun? Masaya ako kasi kasama na ulit kita. Gusto kong sumigaw ng ako rin, pero napatawa lang ako sabay tulak sa balikat niya. Grabe, parang telenovela ang buhay ko. May comedy, pero may kilig factor din pala. Alam mo yung feeling na tipong okay na ang lahat, Mama Mia? Yung tipong kinikilig ka na, yung tipong nakukumpleto na ang araw mo. Hindi lang dahil may sasahurin ka, kundi dahil may nagpapasaya din sa puso mo. Ganun ang pakiramdam ko nun eh. Ganun na ganun. Tapos biglang may pa-plot twist pala. Ganun kasi ang nangyari sa akin kay Carlo. Hanggang noon, siya lang yung lalaking nakakaintindi sa lahat ng sablay moments ko. Siya yung lalaking tumatawa nga sa mga sablay ko, pero sinusuportahan naman ako. Pero isang gabi, habang nagkakape kami sa 7-Eleven, oo, tipong late night cravings ng instant coffee, nagsimula siyang magbukas ng kwento tungkol sa nakaraan niya. Alam mo, Sofia, may isang bagay ako na hindi mo pa alam. Sabi niya habang naglalagay ng coffee mate o coffee cream sa kape niya. Ako nakataas ng kilay. Ha? Ano na naman yun? Huwag mong sabihin na may asawa ka na naman ha. Huwag mong sabihin na mapagkakamala na naman ulit akong kabit. Hindi ganun. O baka naman may hidden identity ka pala. Bakit, si Superman ka ba? Si Spider-Man ka ba? Tumawa siya. Pero hindi nagtagal ang tawa na yun. Alam mo ito, sobrang nakakatawa para sa iba pero minsan nakaka-stress. Sabi niya. Ako noon ay na-curious na nga ng husto. Okay. Pwede bang huwag mo nang patagalin tong anticipation ko? Sabihin mo na. Promise, hindi kita pagtatawanan. Huminga siya ng malalim. Basta, bukod kasi dun sa medyo may tililing kong ex-live-in partner, may ex-girlfriend din ako. At mahilig siyang makipagdrama sa social media. At minsan, itinatag niya ako sa mga memes na parang ako yung bida ng telenovela nila. Natawa ako. Literal. Wait nga, let me get this straight. Ikaw yung lalaking mabait, tahimik at ngayon nagkakapi tayo pero may ex kang nagmimim pa rin sa'yo? Parang telenovela nga. Dumawa siya ulit at dun ko na-realize na Mama Mia, gusto ko na nga talaga siya. Kasi nung tumawa siya, parang nag-slow-mo ang mundo sa akin. Alam mo, lapitin ka nga siguro sa ganun, no?
sa mga babaeng baliw. Oo nga, kaya nga siguro malapit tayo sa isa't isa. Hoy, excuse me, sablay lang ako pero hindi ako baliw, sabi ko. Kinabukasan, balik work mode na naman. Pero sabi ko sa sarili ko, Sophia, behave ka ha? Huwag kang maging kabit ulit sa mga drama ng buhay ni Carlo. Pero may ibang plano yata ang kapalaran. Nagkaroon kami ng office challenge, isang mock talent show. And guess what? Kasama si Carlo sa act. At ako rin napasama accidentally. Yung tema Mamma Mia ay komedya ng buhay. Ang performance namin, syempre, parang true to life. Ako bilang palpak queen. Siya bilang bihis-bihis, laging nagpapatawa. Mamma Mia, ilang beses lang kaming nag-practice. At yung mga practice pa namin ay hindi pa talaga practice na practice. Kasi meron kaming trabaho. Tapos kapag nagkausap naman kami, tawa lang kami ng tawa. Kaya in short, parang yung performance namin naging buong practice na. Pero hindi namin inaasahan yung resulta. Natawa ang buong office. Tapos may nag-upload pa sa Facebook ng video ng aming performance. Ang title ng video, Kapalaran ni Sophia at Carlo, The Office Comedy Duo. Ako halos gusto ko nang lumayas sa mundong ito at gusto ko na lang tumira sa Mars. Pero sa parehong oras, aaminin ko pong may kilig akong naramdaman. Lalo pat nakita ko lahat ng tao nakangiti sa amin. Na tila ba suportado ang kilig na aking nararamdaman. Mamma Mia, ang pinakamasaya sa araw na yon ay yung team bonding sa rooftop ng office namin. May mini karaoke. Ako wala yata talaga akong katalent-talent eh. Kasi sa dancing lagi akong palpak. Sa acting, palpak din. Tapos sa karaoke, wala akong kalam-alam sa kanta. Mamma Mia, kung sabi nila ang mga Pinoy ay magagaling kumanta, 98%. Kasali po talaga ako at nangunguna ako dun sa 2% na hindi marunong. Pero syempre, nagtry pa rin ako. Makapalang mukha ko eh. Kaya kumanta pa rin ako kahit na nahulog na yata lahat ng butike sa kisame. Si Carlo naman, Mamma Mia, kumakanta pala. Ang ganda pala ng boses niya. Yung boses na mala TJ Monterde. Ganon. Yung nakakakilig. Yung humahagod ang boses. Mamma Mia, kilig na kilig ako habang sinusubukan kong wag siyang titigan. Alam ko kasing binabantayan ako ng ilan naming mga katrabaho. Kaya ayoko makita nilang kinikilig ako kay Carlo. Pero syempre, hindi ko maiwasan. Matapos ang kanta niya ay nagpalakpakan ng lahat. Ako naman kunwari baliwala lang. Hanggang sa pinakanta ulit nila ako. At dahil sentonado nga ang tita niyo, dinaan ko na lang sa tawanan. Si Carlo naman ay tawang-tawa. Pero hindi yung tawa na kinukutya ka ha, kundi yung tawa na parang sinasabayan niya ang kabaliwan ko. At noon parang lalo yata akong mas nahulog sa kanya. Totoo pala yung sinasabi ng iba na kahit gaano ka pa kabaliw o ganong karaming kapalpakan pang nagawa mo sa buhay mo, meron at merong taong handang tumawa, makipagsabayan at magmahal sa'yo sa kabila ng lahat
ng iyong mga pinagdaanan. Mama Mia, simula noon, sa office, binansagan na kaming perfect duo ni Carlo. Opo, itinutukso na nila kami sa isa't isa. Sinasabi na nila, Mama Mia, na bagay daw kami ni Carlo. Na para yatang sinadya kaming ipanganak para sa isa't isa. Ganon yung mga sinasabi nila. Kilig na kilig sila sa amin. Kami po ang naging parang source of happiness sa opisina. Tawa ng tawa ang lahat ng kaopisina namin kapag meron na kaming mga banters ni Carlo sa isa't isa. Pero, ang hindi namin alam, may mga taong ready na palaban sa amin. Isang araw, Mama Mia, nag-post si Jen, yung naging una kong kaibigan sa office namin. Ang pinost niya ay picture namin habang nagzuzumba kami sa team building. Ganon kasi sa office namin, Mama Mia. Kapag merong pagkakataon, may pa-exercise, may pa mga bonding para daw hindi lang isang beses sa isang taon ang team building. Tapos yung caption ni Jen ay, Mara, Sofia at Carlo, office comedy duo. Buhay na buhay. Dun pa lang, parang nag-viral na ata kami sa buong office, pati na rin sa ibang branch ng kumpanyang pinagtatrabahuan namin. May nag-comment, Uy, sila na ba yung bagong teleserye dyan sa company niyo? May isa pang nag-comment, Uy, parang sila yata yung tipong magiging trending sa Twitter ah. Ako, gusto kong lumihis sa mundo. Pero sa parehong oras, nakakatawa yun, Mama Mia. Kasi kahit yung mga taong hindi namin kakilala, tila suportado ang love team naming dalawa. Hindi namin napag-uusapan ni Carlo ang tungkol sa mga bagay na yon. Wala kaming usap-usap tungkol sa tuksuhan sa opisina. Parang hinahayaan lang namin. Si Carlo naman, Mama Mia, ang sinabi niya lang sa akin ay, okay lang yan. Makikisabay na lang tayo. Maging fame whore na lang tayo. Dahil dyan, sikat na tayo sa, hindi lang sa buong office, kundi sa buong company, di ba? Kaya lang, Mama Mia, hindi pala lahat ng bagay ay nakakatuwa at nakakatawa. Meron kaming isang co-worker. Itago natin sa pangalang Bea. Feeling niya kami ang competition niya sa workplace. Or mas mabuting sabihin na ako ang tinuturing niyang kompetisyon. Nagsimula ang mga awkward moments namin. Hindi ko alam kung merong nakapansin o ako lang talaga tong feeling. Lagi kaming pinagtatawanan pa rin ni Carlo kapag nagkakasabay kaming dalawa sa pantry, lalo na kapag may mga usapan kaming nakakatawa naman para sa iba. Pero si Bea, napapansin kong parang hindi siya natatawa. Napapansin ko na parang kapag kami ang pinag-uusapan sa office o focus ng mga office mates namin, tila lumalayo siya. Kapag nagkikita kami sa elevator, parang tinitignan niya ako na bilang kaaway o bilang isang nakakadiring tao. May isang pagkakataon, pumunta ako sa rooftop ng office. Gusto ko lang kasing huminga dahil stress na stress ako sa mga nagdaan kong 3 calls. Nagulat ako, Mama Mia, dahil sinundan pala ako doon ni Bea. Tapos sabi niya sa akin, Ano? Di laging nakakatawa, no? Naguguluhan ako sa sinabi niya dahil di ko maintindihan yon. Ikaw kasi,
Lagi kang bida-bida sa lahat. Pwede ba tigilan mo yung pagbida-bida mo? Nakakairita? Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit ganyan ka na lang sa'kin? Nakakairita ka na kasi. Pabebe ka masyado kay Carlo. Dito ko namalayan at napagtanto na may gusto yata kay Carlo ang babaeng ito. Pero inayaan ko na lang siya. Ang ginawa ko, Mama Mia, mas ginulo ko pa siya. Mas pinainggit ko pa siya. Kaya tuloy, ayun, nag-resign. Siguro dahil di na niya matiis na laging bida ako sa office. Lagi pang may nagsasabi sa amin na parang lovebirds daw kaming dalawa ni Carlo. Gusto ko magtago sa ilalim ng mesa pero si Carlo, laging tahimik, nakangiti at nakikitawa sa mga biruan nila. Mama Mia, isa sa mga gusto kong itanong kung ano bang ibig sabihin ni Carlo sa lahat ng mga kinikilos niya. Ako kasi, Mama Mia, para sa akin, ayoko nang maging biro-biro na lamang ang lahat. Lalo pat itong feelings ko at puso ko ay involved doon. Isang gabi, nagkaroon kami ng night shift bonding. Nag-prepare ng snacks, mini games, and yes, mini karaoke ulit dahil maraming magagaling kumanta sa team namin. Ako, walang kalamalam sa pagkanta. Pero syempre, hindi pa rin talaga ako nagpapakuli. Kumakanta pa rin talaga ako na akala mo ang galing-galing. Akala mo si Regine Velasquez dahil pabirit-birit pa talaga. Hanggang sa may nagmungkahi sa amin na magduet daw kami nung kantang Hanggang Ngayon ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Mama Mia, feel na feel ko yung duet kahit na napakasintonado ko. Pati din naman si Carlo. Kilig na kilig ang lahat at as usual, meron na namang nag-upload noon sa internet. Mama Mia, dahil sa video, nakilala kami hindi lang sa office kundi pati na rin sa ibang BPOs. Kasi merong mga taga-office namin na nagsishare ng video at nakita iyon ng mga taga-ibang kumpanya. May nag-DM sa akin. Uy, Sofia, di ba ikaw yung nasa milk tea incident? At di ba siya din yung lalaki doon? Ako gusto kong sumigaw. Oo, ako nga. Pero bakit viral pa rin yun? Matapos ang mahigit 2 years. Si Carlo naman natawa lang. See? Sabi ko sa iyo everything is better with comedy. Yan mo na yan sila. May isa pang nag-message sa akin. Uy, totoo nga sigurong kabit ka, no? Kasi, kayo pa rin hanggang ngayon, no? Magkasama pa rin kayo nung lalaking inagaw mo noon at inahas. Mama Mia, napakasakit nun sa loob. Hindi mo talaga maiwasan na kapag merong mga naipost na mga larawan namin ni Carlo, may mga taong nakakaalala. May mga taong nagbabalik ng mga nakaraan kahit hindi naman nila alam ang buong katotohanan. Pero, hindi ko hinayaan na makapasok yun sa sistema ko. Hindi ko hinayaan na yun ang makasira sa akin. Meron na rin nabubuo na fans club sa amin. At alam mo yung feeling na biglang may fans ka kahit hindi ka naman artista? Ganon ang nangyari sa amin ni Carlo. Ang viral na video namin sa office karaoke at Zumba ay nagkaroon pala ng mumunting fans club. Mama Mia, di ko alam kung legit na fans club ba ang tawag nun, pero merong nagre-request ng mga panibagong video clips sa aming dalawa. Isang araw, may nag-iwan ng envelope sa aming mailbox sa kumpanya. Nung tinignan ko yon, fan mail. Seryoso? Tanong ko sa sarili ko.
Binuksan ko yun. Ang nakalagay, Dear Palpak Queen Sofia, ang saya-saya ng videos ninyong dalawa ni Carlo. Sana magpatuloy kayo sa pagpapatawa sa mundo. Huwag niyong isipin yang mga taong nang babash sa inyo. Natawa ako ng malakas. Si Carlo napatingin lang sa akin at nakangiti. Alam mo, Sofia, heto na yata ang simula ng totoo nating fame. Ako naman ay naging awkward. Fame? Ako? Palpak queen lang ako. Bakit magkakaroon ako ng fame? Mama Mia, dahil sa nangyari, meron na talaga kaming fans club sa opisina. Kapag merong mga nangyayari sa office, kami lagi ang parang inaasahan nilang magpapagaan ng lahat, na parang magpapatawa sa lahat. Laging may bagong video. Hanggang sa medyo nahihiya na ako kasi nga marami na po ang nambabash sa akin. Hindi lang sa comment section, kundi meron na rin nagpapadala ng mga bashing letters sa office. Napakasakit. Kahit nasabihin kong hindi ako magpapadala at hindi ko hahayaang makapasok ang mga yun sa aking sistema, ay hindi ko pa rin maiwasang masaktan sa mga sinasabi nila, Mama Mia. Kaya naman isang araw, habang nagkaroon kami ng general meeting, nung tinanong kami kung meron kaming gustong itanong o sabihin, bigla ko na lang itinaas ang kamay ko. Oh, Sofia, you wanna add something else? Hindi po, sir, pero may gusto lang po sana akong ipakiusap sa lahat. Pagkatapos nun ay tinawag niya ako at pinapunta sa harapan. Binigay niya sa akin yung microphone para marinig ako ng lahat. Doon ko sinabi ang damdamin ko. Tumawa ako nung una kasi binalikan ko ang mga nangyari. Yung milk tea incident, lahat-lahat. Pati na rin yung mga malalaking kapalpakan ko na known ata ng lahat. Much as nakakatawa ang lahat ng yun, much as wala lang sa akin na tatawanan natin yon at babalik-balikan. Ang ayoko lang sana yung malagay yon sa social media. Nagkatinginan ang lahat. Inamin ko sa kanila ang tungkol sa milk tea. Totoo yun. Nabusan ako ng milk tea. Pero hindi totoo ang sinabi ng babae nun. Di ako kabit ni Carlo. Tumayo din si Carlo at lumapit. Kinikilig na nga yung iba. Pero dun niya pinaliwanag. Pinaliwanag niya ang tungkol dun sa relasyon nila nung ex-live-in partner niya. Na sinabi din niya na hindi kami magkarelasyon noon at kahit sa mga oras na yon. Natahimik ang buong paligid. Nung natapos sa pagpapaliwanag si Carlo, ay binawi ko ulit yung mic at saka nagsalita ulit. Kaya ako na lumipat sa kumpanyang ito dahil doon, dahil sa iskandalong kinasangkutan ko na hindi naman totoo. At ang iskandalo na yon, paulit-ulit na binabalikan ako. Kahit na matagal na silang wala. Kahit na yung ex-live-in partner niya ay may bagong ka-live-in na rin ngayon. Hindi yata nakakalimot ang tao. Tapos may mga tao talaga na galit ang gusto nilang mamayani sa mundo. Gusto ko sanang makiusap sa inyo na kung pwede lang, kung ano man ang mga ginagawa natin, mga tawanan natin dito sa loob, huwag nyo na lang sanang i-post, lalo na kung tungkol sa akin at kay Carlo. Pagkatapos kong makiusap, ay binigay ko ulit dun sa general manager namin yung microphone. Tapos, Mama Mia,
siya na rin ang nagsalita. Siya na rin ang nagbigay ng memo na wala ng mga video-video. Kung meron man, hindi na yung tungkol sa amin o sa love team naming dalawa. Mama Mia, laking pasasalamat ko talaga dun sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Dahil pagkatapos ng meeting na yon ay nag-issue din ng memo yung aming boss. Dahilan para matanggal ang lahat ng mga post na dati ay naipost ng mga kasamahan namin. At mula sa araw na yun, Mama Mia, ay naging mas tahimik ang buhay ko. Nagpapatawa pa rin naman kami ni Carlo, kinikilig pa rin naman ang lahat sa amin. Pero hanggang sa opisina na lang namin, wala nang lumabas pa. Kaya naman Mama Mia, naging kampante ako. Meron pa ring mga kapalpakan na kong nagagawa. Palpak queen pa rin ang tawag sa akin sa opisina. Ang totoo niyan, may mga pranks kaming ginagawa ni Carlo sa isa't isa na natatawa yung office. Kami yata ang ray of sunshine nila. Hanggang sa nagkaroon ng talent show ulit. Isang taon matapos ang unang talent show namin. Mama Mia, kami ulit ang partner ni Carlo. Siyempre, kapag kami ang magka-partner, automatic na kami agad ang mananalo dahil nasa palakpakan, nasa suporta ng bawat isa, nakasalalay kung sino ang mananalo. At laging kami ang pinipili ng lahat. Pagkatapos ng talent show, habang naglilinis kami sa backstage, ay biglang nagsalita itong si Carlo. Sofia, di ko alam kung tamang pagkakataon to pero gusto ko sanang sabihin sa'yo na gusto kita. Natigilan ako. Ha? Wait, talaga? Tumawa siya. Grabe, natagalan ako na sabihin yun. Pero totoo talaga, gusto kita. Ako, Mama Mia, ay biglang nahulog sa upuan. Hindi ko alam kung bakit pero sabay kong naramdaman ang tawa, tuwa at kilig. Hindi ko na nga naramdaman yung pagkahulog ko eh. Si Carlo naman ay dali-daling lumapit sa akin para saklolohan ako pero tawa lang ako ng tawa. Parang buong mundo ko ay nag-light up. At dun nagsimula ang opisyal na naming love story dalawa. Mula sa awkward fails, sa milk tea disaster, sa fans club, sa mga office pranks, hanggang sa talent show. Lahat ng kapalpakan ko, nakita ni Carlo. Lahat ng pagiging messy ko, nasaksihan niya pero ginusto pa rin niya ako. Si Carlo, Mama Mia, ay laging nasa tabi ko lang. Siya ang nagiging support system ko, lalo na sa lahat ng palpak moments ng buhay ko. At bawat tawa at kilig, mas lalo kaming nagiging close. Palpak man ako, basta't may taong tumatawa at nagmamahal sa akin sa kabila ng lahat, ay masaya na ako. Mama Mia, nagpakilala na rin si Carlo sa mga magulang ko. Natawa nga ang mama ko dahil hindi niya raw akalain na merong isang tao na matitiis ang kapalpakan ko. Minsan nga, habang binibisita ako ni Carlo sa bahay, inutusan ako ng mama ko na timplahan ito ng kape. Sa sobrang anticipate ko noon, Mama Mia, at sa sobrang pakikichismis ko kung anong pinag-uusapan ni Papa at ni Carlo sa sala, ay hindi asukal ang nailagay ko sa kape, kundi asin. Nung tikman iyon ni Carlo at ni Papa, ay halos maibuga nila sa mukha ko yung kape. Ikaw talaga kahit kailan, palpak ka talaga. Carlo,
Kaya mo bang tiisin yan? Kahit palpak yung anak ko? Tanong ng papa ko. Opo, mahal ko po si Sofia. Hindi lang dahil maganda siya. Hindi lang dahil masaya siyang kasama. Kundi mahal ko siya. Nang buong-buong siya. Grabe, magpakasal na nga kayo? Sabi ng kapatid ko. Tawang-tawa kami ni Carlo, Mama Mia. Eto na kami ngayon. Pagkatapos ng 2 taon mula nung naging official na kami, ay mag-asawa na kami ni Carlo. Lahat sa opisina, masaya. Lahat lagi pa ring may tawa. Lahat sila, syempre, imbitado at syempre umambag din sa kasal naming 2. Lalong-lalo na yung mga boss namin. Mama Mia, sa ngayon, pribado na lang ang buhay namin ni Carlo. Well, hindi naman masyadong pribado dahil meron naman kaming mga pinagsisharean, lalo na yung mga ka-office namin. Pero hindi na kami nagpo-post sa social media. Kasi hindi namin gustong hayaan na masira kami nung nakaraan na hindi naman pinakinggan ang aking paliwanag. Sa ngayon, masaya kaming 2. Wala pa kaming anak, Mama Mia. May mga taong pinipilit din kami na mag-anak agad pero ang sa amin, kung hindi pa kami handa, hindi namin pipilitin. Sa ngayon, ini-enjoy muna namin ang aming mga sarili bilang mag-asawa. Maraming salamat po, Mama Mia. Naway natuwa at nasiyahan kayo dito sa naging kwento naming 2 ni Carlo. Nang lalaking minsan akong pinagkamalang kabit ng kanyang dating kinakasama. Maraming salamat po. Lubos na natutuwa at kumagalang. Sofia. Ang saya ng story ni Sofia, no? Napagkamalan pa talagang Querida Bells itong lola ninyo. Well, ganun talaga. Dumadaan talaga tayo sa mga bagay-bagay sa ating buhay na minsan di natin kontrolado. Pero at least ngayon masaya ka na. Ang hiling namin ay sana tuloy-tuloy na ang kasiyahan ninyo at sana hindi talaga kayo mabore sa relationship ninyo. Well, kung meron ka naman talagang kasamang laging napapalpak, di ka talaga mabobore. Sorry, Sofia. Joke lang. Anyways, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, maraming salamat dahil sumusuporta pa rin kayo dito sa ating channel. Sa mga bago nating subscribers, hello! Thank you very much. Sa mga dati pa at patuloy pa rin nakasubaybay at nakasubscribe, thank you so much sa inyo. At syempre, hindi lang sa mga subscribers natin, kundi pati na rin mismo sa ating mga members na laging nandyan at minamahal tayo. Hello po sa inyo. Hi kay Mary Ann Ineza, ang pinakabago nating member, Marlia Giana Shane, Rico Sidanco, Colleen Bueno. Hello rin ako kay Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax. Maraming salamat din kay Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, and hello ako at thank you kay Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Ayon, si Freaky na 9 months na nating member. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sa mga nagtatanong, kasi maraming nagtatanong sa atin kung paano magpa-member, gagawa ba ako ng tutorial video niyan? Anyways, sa baba po, kapag subscriber na po kayo, dyan sa tabi ng pangalan ni Mama Mia, may makikita po kayong join. Kung wala naman, i-click nyo yung picture ko dyan. Yes, ako yan. Oh, maganda yan dyan. Hindi maganda dito sa video. Sinaka-makeup ako dyan, tapos payat. Anyways, i-click nyo yan, tapos papupunta na kayo sa channel ko. May nakalagay sa gilid ata, I think sa right side. Ayan, may nakalagay ng Be a Member. Yun ang i-click ninyo. Tapos, pamili na kayo dun kung anong klaseng membership ba ang i-avail ninyo. Ganun lang. Anyway, sa lahat ng mga nanonood din sa atin ng mga merong mga comments na inaabangan ang paglabas ng kanilang mga komento. Eto na po, pina-flash na natin ang inyong mga comments dito sa ating program. And yes, one by one na yung comment natin. Kasi may mga pagkakataon na
tuloy-tuloy ang recording ko sa isang araw. So, paulit-ulit yung mga comment. Kaya, ayan, iisa-isahin na lang natin. Wag na dalawa. Magiging dalawa lang kung iisang pangalan lang ng tao ang magkasabay na lumabas dun sa ating community ba? Community ba tawag doon? Anyone ko. Anyways, thank you very much. Hinihikayat ko po kayong mag-share ng sarili ninyong kwento. Ayun po ang ating email address sa baba, mamamia.cdo0317@gmail.com. Thank you very much sa inyong panonood at pakikinig kahit post pa rin ang inyong Mama Mia. Maraming salamat pa rin sa suporta. Mwah, mwah, mwah. I love you. Ingat ka palagi. Bye-bye.